Magandang gabi po. Good evening. Nice to meet you all. Ayan, ikinagagala ko po na makilala at makita po kayo ngayong gabi. First of all, may our God bless you all. Nawa po ipagpalain tayo ng ating pong poong may kapal. God is here with us. At ang Panginoon po ay narito kasama natin. Let me introduce myself. Ayan, mga kaibigan, hayaan niyo pong aking ipakilala ang aking pong sarili sa inyo ngayong gabi. My name is Paul. Ang aking pong pangalan ay Paul. You can just call me Pastor Paul. Pwede niyo po akong tawaging Pastor Paul. And if you want to know my Korean name, my name is Yoon Eun-soo. Ayan, kung gusto niyo po akong tawagin sa aking Korean name, ang aking pong Korean name ay Yoon Eun-soo. I'm working as a pastor at Dangjin Pori Church in Korea. Ako po ay naglilingkod bilang isang pastor ng Dangjin Pori Church ng South Korea. And as you can see in the picture, there are my family. At kung inyo pong makikita sa isang larawan, kasama ko po ang aking pamilya. My wife and 13 years old son, 10 years old daughter. Ayan, kasama ko po ang aking may bahay, ang aking pong anak na lalaki na 13 taong gulang at ang aking anak na babae na 10 taong gulang. The background picture in the background is my inside of my church. Ayan, so kuha po ang larawang iyan sa loob ng kanila pong simbahan. And this is my outside of church. At yan naman po ang simbahan sa Dangjin Pori. And to introduce me more, I am a YouTuber too. Ako din po ay isang YouTuber. This is my church's YouTube channel. Ayan, ang una po ay ang amin pong YouTube channel po ng amin pong bahay-simbahan. If you want to visit my channel, you're always welcome. Ayan, kung gusto niyo pong manood ng mga videos or bisitahin ang channel na ito, maaari po kayong mag-subscribe. And when you visit, please press the subscribe. Ayan, kapag inyo pong nakita sa YouTube, maaari lamang po na i-subscribe niyo po. And recently, a new family member is added to my family. Ayan, kamakailan lamang po ay may nadagdag po sa aming pong pamilya. He's my puppy, Choco. Ayan, ito po ay ang aking alagang aso na ang pangalan po ay Choco. And Choco has his YouTube channel also. Ayan, at si Choco po ay mayroon ding YouTube channel. The dog, is he cute? Ayan, cute po ba ang asong ito? Ayan. Yes. And in my channel, the most viewed video on my channel got 280,000 views. Ayan, kung inyo pong makikita, isa po sa mga videos na nakapost sa channel ni Pastor Paul ay nagkaroon ng 280,000 views. Okay, this was my short introduction about me. Ayan, at yan naman po ang aking pong maikling pagpapakilala sa aking pong sarili. But tonight, I didn't came here to introduce my YouTube channel. Ayan, ngayon po gabi hindi po ako napunta rito para ipakilala or i-share po sa inyo ang aking pong YouTube channel. As Pastor Pooh said yesterday, I came here to share the Bible truth. At gaya nga po ng sinabi ni Pastor Pooh last night or kagabi, narito po ako para ibahagi sa inyo ang banal na salita ng Diyos. Okay, let us pray before we proceed to the Word of God. Tayo po muna'y manalangin. Loving Father, may your Holy Spirit be with us. Amen. Panginoon, sa gabi pong ito, amin pong hiling na naway ang inyong banal na Espiritu ang sumaamin. In the name of Jesus, Amen. Ito lang po aming liit na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, my topic tonight is Revelation's eternal sign in earth last complete. Ayan, ang ating pong paksang pag-uusapan ngayong gabi ay may pamagat na walang hanggang palatandaan sa huling labanan sa daigdig. When it comes to the question of the origin of life, you have only two basic positions. Sa usapin po kung saan ang galing ang buhay, mayroon po tayong dalawang naiisip tungkol dito. There is a God or there isn't. Meron bang Diyos o wala? There is an answer to the question of human origins.
At meron pong kasagutan sa mga tanong na ito tungkol sa pinagmulan ng tao. It's found in the book of Revelation. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis or Pahayag. Revelation chapter 14, verse 7. Ayan, sinasaad po sa aklat ng Apokalipsis 14 verse 7, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. In an age of evolution, God sends a message to the entire human race, calling us to worship the Creator. Ayan, sa panahon po ng evolusyon at pagbabago, nagpadala ang Diyos ng mensahe sa buong sanlibutan o sangkatauhan na nanawagan na ating pong sambahin ang ating manlilikha. It is God's final call to all of the human beings. At ito po ang huling panawagan ng ating Panginoon para sa lahat ng tao. It is the call to worship the Creator. Isang panawagan po na sambahin ang ating pong manlilikha. How do we worship the Creator? Paano nga po ba natin sinasamba ang ating manlilikha? How does He show His creative power? Paano niya po ipinapakita sa atin ang kanyang kapangyarihan? Did He give us a symbol of His authority at creation? Nagbigay ba ng tanda o simbolo ang ating Panginoon ng kanyang kapangyarihang ng paglikha? To understand Revelation, the book of endings, Upang maunawaan po ang huling aklat sa Biblia o ang aklat ng Apokalipsis, we must understand Genesis, the book of beginnings. kailangan po muna nating maintindihan ang unang aklat sa Biblia at ito po ang Genesis. The creation story explains today's important issues. At ipinapaliwanag po ng kwento ng paglikha ang mahalagang bagay sa atin pong panahon. Our Creator spoke, and the earth came into existence. Ang ating pong Panginoon ay nagsalita. God desert light, enveloped it in our atmosphere. Pinaningning po ito ng Diyos sa pamamagitan ng liwanag at binalot po ito ng isang himpapawid. Day by day, looking upon His handiwork and saying, it is good. Yan, araw-araw po ay tinitingnan ng ating Panginoon ang kanya pong mga nilikha at kanyang sinasabi, lahat ng ito ay mabuti. Then came the crowning of after creation. At dumating ang pinakamahalagang bahagi ng paglikha. Turning to the Father, the Creator said, At humarap po ang ating pong Panginoon ang ating mga nilikha sa ating pong Panginoong Diyos. Genesis chapter 1, verse 26 to 27. At sinasabi po sa aklat ng Genesis 1 verses 26 to 27, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang nila sila na lalaki at babae. At nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. The human race is God's masterpiece of creation. Ang sangkatauhan po mga kaibigan ay ang obra maestra o ang pinakamahalaga o espesyal sa Diyos. Object of His supreme love. At ito po ang pinagmulan ng kanyang dakilang pag-ibig. After the creation of Adam and Eve on the sixth day, the Bible says, Pagkatapos pong malikha sina Adan at Eva sa ika-6 na araw, sinabi po sa Biblia, Genesis chapter 2, verse 1, Genesis 2 verse 1, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. just 6 days of work, 6 na araw ng paglikha. and creation was done. At natapos po ang paglikha. Such a short time, Napakaikling panahon, but not for God. ngunit hindi po para sa ating Panginoon. But the account of creation is not over on the sixth day. Ngunit ang pagsasalaysay po sa Biblia tungkol sa paglikha ay hindi po natapos lamang sa ika-6 na araw. Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Sinasabi po sa Genesis 2 verses 2 to 3, at nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos sa kanyang gawang ginawa. At nang pahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. God rested
Nagpahinga po ang Panginoon. Why? Bakit? He was pleased with his accomplishments over earth for 6 days. Masaya po ang ating Panginoon dahil kanyang natapos sa unang 6 na araw ang mundo. God did something especially significant. At pagkatapos po noon ay gumawa ang ating Panginoon ng isa pang bagay na lubhang makabuluhan. Can you please read one more? At binasbasan ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin. Sapagkat siya'y ipinagpahinga ng Diyos, sumaglanggaw ang kanyang nilikha at ginawa. The seventh-day Sabbath, given at creation, was to be God's perpetual reminder of our roots. Ayan, ang 7 araw po mga kapatid ay ibinigay noong paglikha pa lamang. Ay tinakda bilang walang hanggang paalala para sa ating lahat, para sa ating pinagmulan. Let's look at 3 specific things God did on the seventh day. Ayan, atin pong tingnan ang 3 tiyak na bagay na ginawa ng Diyos sa 7 araw. Number 1, God blessed it. Una, pinagpala ng Diyos ang 7 araw. Number 2, God sanctified it. Pangalawa, pinabanal ng Diyos ang 7 araw. Number 3, God rested on it. At pangatlo po, nagpahinga ang ating Diyos sa 7 araw. The word sanctified is the word used by God for the marriage ceremony when one woman is set apart or sanctified for one man. Ayan mga kaibigan, ang salita pong pinabanal ay ang salitang ginamit ng ating pong Panginoon sa seremonya ng kasal, kung saan ang isang babae po ay inilalaan o ipinabanal para lamang sa isang lalaki. Let's suppose a man gets married. Ayan, isipin po natin na may isang lalaki na kinakasal. The woman he marries has 6 sisters. Ayan, ang babae pong kanyang pakakasalan ay mayroong 6 na kapatid na babae. After the ceremony, he's waiting in the car, getting ready to go on the honeymoon. At pagkatapos po ng seremonya ng kasal, naghihintay po ang lalaking ito sa loob ng sasakyan, handa na para sa kanila pong honeymoon. One of her sisters slips in beside him and says, "Let's go." At isa po sa mga kapatid ng babaeng ikinasal ay palihim na sumakay sa loob ng sasakyan at nagsabi, "Tara na." He looked at her amazed and responds, "I did not marry you. I married your sister." Ayan, napatingin po ang lalaking ito sa babaeng sumakay sa sasakyan at sinabi, "Hindi ikaw ang aking pinakasalan. Ang pinakasalan ko ay ang iyong kapatid." Her reply is, "What difference does it make? I'm 1 in 7." At ang sagot po ng babae, "Anong pagkakaiba nun? Isa lang naman ako sa 7. Does it make any difference? Meron bang pagkakaiba? To the married couple, it certainly does. Para po sa bagong kasal, tunay na meron pong malaking kaibahan sa pangyaring iyon. There was one who was sanctified and set apart for him. Ayan, may isa lamang sa seremonya ng kasal, may isa lamang pong pinabanal na babae na inilaan para sa lalaking iyon. All women are not the same. Hindi po lahat ng babae ay pareho. All days are not the same. At mga kapatid, hindi rin po lahat ng araw ay pareho. The Sabbath was created by God 2,300 years before the existence of the Jewish race. And mga kaibigan, ang Sabat po ay nilikha ng Diyos 2,300 taon na po bago pa man umiral ang lahing Hudyo. It was given to our first parents, Adam and Eve, in the Garden of Eden. Ibinigay po ito sa ating mga unang magulang na sina Adan at Eva sa hardin ng Eden. The Sabbath was set aside at creation as an eternal symbol of God's creative power for His people in every age. At itinalaga po ang Sabat sa paglikha bilang isa pong walang hanggang simbolo ng kapangyarihang lumikha ng ating pong Panginoon. When Adam and Eve left the garden, the Sabbath remained as a reminder of God's eternal love. Ayan, kahit po lumisa na sa Garden of Eden or Hardin ng Eden, sina Adan at Eva, nanatili po ang araw ng Sabat. On Mount Sinai, God wrote with His own finger on tables of stone the Sabbath commandment. Ayan, sa bundok po ng Sinai, isinulat mismo ng ating Panginoon
ang mga kautusan gamit po ang kanyang daliri. This is the fourth commandment of the Ten Commandments. At ito po ang ikapito sa mga isinulat ng ating pong Panginoon na utos. God wrote not on the sand or parchment. Hindi po ito isinulat ng ating Panginoon sa buhanginan. God wrote on the tables of stone to endure forever. Ito po ay isinulat ng ating Diyos or ng ating Panginoong Yesus sa bato upang mapagpanatili magpakailanman. Let's look at the Bible. Atin pong tingnan ito sa Biblia. It says in Exodus chapter 20, verse 8 to 11, Sinasabi po sa libro ng Exodus 20 verses 8 to 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamili. what's the first word? Ano po ang unang salita? Remember. Alalahanin. Why did God say remember? Bakit po sinabi ng ating Panginoon na alalahanin natin? He knew we would forget. Dahil alam po niya mga kapatid na atin po itong makakalimutan. He knew in an age of evolution, men and women would forget the Sabbath. Alam po niya na sa bawat pagdaan ng mga araw at taon ay makakalimutan natin ito. So God said, remember the Sabbath and keep it holy. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamili. God is calling us back to His eternal sign of creation. Ang ating pong Panginoon ay nananawagan na tayo po ay bumalik. The Bible says, verse 9, Ayan ang sinasabi po dito, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. just the day before your birthday and the day after your birthday, do not commemorate the day you were born. Ayan, katulad po ng araw bago ang inyong kaarawan or araw pagkatapos ng inyong kaarawan ay hindi niyo po ito ipinagdiriwang. The first day, the third day, or the fourth day, do not commemorate the birth of birth by the Creator God. Ganon din po sa unang araw, pangatlong araw, ikaapat na araw ay hindi po nagpapaalala ng paglikha ng mundo ng Diyos na malilikha. It tells us why we are to worship on the seventh day, Exodus chapter 20, verse 11. Ayan, sinasabi niya po sa atin kung bakit natin dapat sambahin ang ikapitong araw. Ito po ay nakasaad sa libro ng Aklat ng Exodus 20 verses 8 to 11. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, kaya pinasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong panahon. Very much. The Ten Commandment law quotes Genesis and leads us back to when God created the earth. Ayan, ang 10 utos po mga kaibigan na nabanggit sa Genesis ay ibinabalik tayo sa panahon kung kailan nilikha ng Diyos ang mundo. The Sabbath was never an exclusively Jewish institution. Ang Sabat po kailanman ay hindi lamang para sa mga Hudyo. It was given for all humanity. Ito po ay pinagkaloob sa ating lahat. It was given to our first parents long before the existence of the Jewish nation. Ibinigay po ito sa ating pong unang mga magulang bago pa man po dumating ang bansang Hudyo. Throughout the Old Testament, the Sabbath was God's everlasting sign for all of His people. Ayan, sa lumang tipan po mga kapatid, ang Sabat ang walang hanggang tanda ng Diyos para sa lahat ng kaniyang bayan. Ezekiel chapter 20 verse 12. At narito po ang sinasabi sa Ezekiel 20 verse 12, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila. Upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. The Sabbath is not only a sign that God created us. Ang Sabat po ay hindi lamang tanda na nilikha po tayo ng ating Panginoon. Ito rin po ay tanda ng kanyang muling paglikha sa ating pong mga puso. It is a sign that He can recreate our hearts. Ayan, ito po ay isang tanda na kaya po ng Panginoon na likhain muli ang mga puso at isipan ng tao. God gave the Sabbath to Adam and Eve to
creation. Ibinigay po ng Diyos ang Sabat kina Adan at Eva at sa araw ng paglikha. And to Moses in the 10th commandment law. At kay Moses sa 10 utos. And for all humanity, including in the Old Testament time, as a sign of His love to us. At para din po sa sangkatauhan kahit noong panahon po ng lumang tipan bilang pag-ibig po ng Panginoon sa ating lahat. But somebody asked, Ngunit meron pong mga nagtatanong, what about the New Testament? ano naman po ang patungkol sa bagong tipan? What about Jesus Christ? Paano naman si Hesus Kristo? Did Jesus come to do away with the Sabbath? Gumawa po ba ang Diyos ng anumang mga bagay sa araw ng Sabbath? Let's look at the New Testament. Tingnan po natin ang bagong tipan. What did Jesus teach about the Bible Sabbath? Kung ano po ang itinuro ni Jesus tungkol sa Sabat sa Biblia. Luke chapter 4, verse 16. Ayan, nakasaad po sa Lucas 4 verse 16, dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kaugalian at tumindig siya upang bumasa. Jesus Christ worshipped every Sabbath. Sumamba po sa araw or pinangilin ni Jesucristo ang araw ng Sabat. Indeed, Jesus Christ kept the Bible true, Sabbath. Tunay nga mga kapatid na pinanatili ng ating pong Panginoon ang Sabat ayon sa Biblia. He said himself, Mark chapter 2, verse 27, At sinasabi po niya rito sa aklat ng Marcos 2 verse 27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. it does not say the Sabbath was made only for the Jew. Hindi po nakasulat na ang Sabat ay ginawa lamang para sa mga Hudyo. It was made for all humanity. Ito po ay ginawa para sa sangkatauhan or para sa ating lahat. The Sabbath was made for Jews and Gentiles alike as a sign of God's creation. Ang Sabat po ay nilikha at ginawa para sa Hudyo at mga Hentil bilang tanda po ng paglikha ng ating Panginoon. Even in death, Jesus Christ kept the Sabbath. Alam niyo po ba mga kapatid na kahit sa kamatayan, pinanatili po ng ating Panginoong Jesucristo ang Sabat. Jesus' closest followers rested according to the commandment. Ang mga pinakamalalapit na tagasunod po ni Jesus ay siya rin nagpahinga ayon po sa utos. They wouldn't even embalm His body on Sabbath. Hindi po nila inambalsamo ang katawan sa araw ng Sabat. Jesus rested on Sabbath Siya din po ay nagpahinga sa araw ng Sabat. before He was resurrected on the fourth day of the week. At bago po siya nabuhay sa unang araw ng linggo. Jesus kept the Sabbath in life and Jesus kept the Sabbath in death. Ayan mga kapatid, pinanatili po ng ating Panginoong Jesucristo ang Sabat sa buhay at pinanatili niya ito hanggang sa kamatayan. Jesus said, John 14:15, Ayan, sinasabi po sa John 1:14 verse 15, Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. love leads us to obedience. Ang pag-ibig po ang nagtutulak sa ating lahat para sa pagsunod. Love leads us to keep His commandments. Ang pag-ibig din po ang nagtutulak para sa ating lahat na panatilihin ang utos ng Diyos. Jesus told His disciples that even after His death, Sinasabi po ni Jesus sa kanya pong mga alagad na kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, even after the crucifixion, kahit pagkatapos ng krusipiksyon, even after the resurrection, kahit pagkatapos ng muling pagkabuhay, they would be keeping the Sabbath. patuloy pa rin nilang pananatilihin ang araw ng Sabat. One day, Jesus talked with His disciples about the future destruction of Jerusalem. Ayan, isang araw po ay nakausap ng ating Panginoon ang kanya pong mga disipulo patungkol sa Jerusalem. In Matthew chapter 24:20, Jesus said, At sinasabi po sa Mateo 24 verse 20, Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o Sabat. why would Jesus say this? Bakit po kaya sinabi ito ng ating pong Panginoon? If the Sabbath no longer mattered, why mention it? Kung hindi po ito mahalaga,
bakit po ito patuloy na binabanggit ng ating Panginoon? It only makes sense if the disciples were still keeping the Sabbath. Ayan po, makatuwiran po na laging binabanggit ito ng ating Panginoon upang patuloy na ipangilin ito ng kanya pong mga disipulo. Jesus knew that on the Sabbath, his followers would be gathered in one place worshiping together. Alam po ng ating pong Panginoong Hesukristo na ang kanya pong mga tagasunod, ang kanya pong mga disipulo ay patuloy na magtitipon-tipon sa isang lugar upang sumamba ng sama-sama. If the Roman army attacked them, many would be in danger. At kung aatake man po ang hukbong Romano sa kanila, alam po nila na malalagay po sila sa panganib. So Jesus, out of love and care, told them to pray that they wouldn't have to flee on the Sabbath. Ayan, kaya po si Jesus, dahil sa pag-ibig at pag-aalaga po niya sa atin, nagsabi po sila na sila dapat ay manalangin. Jerusalem was destroyed in AD 70, years after Jesus had already ascended to heaven. Ayan, nawasak po ang Jerusalem noong AD 70, mga taon po pagkatapos na umakyat na si Jesucristo sa langit po. Some people ask, has time ever been lost? May mga nagtatanong po mga kapatid, na wala na ba ng oras o ng araw? How can you know which day the Sabbath is? Paano natin malalaman kung alin ang araw ng Sabat? There are at least 3 ways you can know. Ayan, mayroon pong tatlong paraan para malaman po ito. You can know from the Bible, from language, from astronomy. Ayan, maaari po natin malaman mula sa Biblia, mula sa mga wika at sa astronomy po. Or through the Old Testament, from Adam to Jesus, God's people kept Sabbath. Ayan, sa buong lumang tipan mga kapatid, atin pong mababasa na mula kay Adan hanggang kay Jesus, pinanatili ng bayan ng Diyos ang Sabat. So there was no time lost there. Kaya wala pong nawalang oras ng mga panahong iyon. The crucifixion story clearly reveals that the weekly cycle as we know it has not changed from Jesus' time until today. Malinaw pong ipinapakita sa crucifixion na ang lingguhang siklo po ng mga araw tulad ng pag-alam natin, ang pagkakasunod-sunod, ay hindi po nagbago mula pa noong panahon ni Jesus hanggang ngayon. Let's look at the sequence of days from the Bible. Ngayon po, ating pong tingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa Biblia. We begin with the day Jesus died. Simulan po natin ito sa araw na namatay si Jesus. The Bible describes it this way, Luke chapter 23, verse 54 to Ayan, sinasabi po sa Lucas 23 verses 54, nooy araw ng paghanda at malapit na Sabado. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kaniyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga haplos at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Subalit ng unang araw ng Sanglinggo sa pagbukang liwayway, pumunta sila sa libingan. what did they do? Ano po ang kanilang ginawa? They came to the tomb bringing the spices which they had prepared. Ayan po, dala nila ang pabango na kanila pong inihanda. They came to anoint Jesus Christ's body. Pumunta po sila doon upang pahiran po ng isang katawan ni Jesucristo. Okay, now let's look at the order of those events. Ngayon po ating pong tingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring iyon. So it's very clear. Para po ito ay mas maging malinaw para sa ating lahat. You have 3 days. Ayan, meron po tayo ditong tatlong araw. The preparation day, Ang araw po ng paghahanda, the day Jesus Christ died. ang araw na namatay si Jesus, What day was that? at anong araw po iyon? Friday. Biyernes. Preparation day. Araw po ng paghahanda. And the next day, the Sabbath, the day he rested according to the commandment. What day was that? Ayan, at ang sumunod na araw po ay ang Sabat. Ang araw na siya ay nagpahinga ayon sa utos. Anong araw po ito? Sabado. Araw ng Sabat. Saturday, the Sabbath day. And the next day, the fourth day of the week, when the women anointed his body. At ang sumunod po na araw, ang unang araw ng linggo, nang pahiran na ng langis ng mga babae ang kanya pong katawan. What day was Jesus resurrected? Anong araw po nabuhay ng muli si Jesus? Sunday.
Linggo. the first day of the week. First day or unang araw ng linggo. The identity of the Sabbath is clear. Ang pagkakakilanlan po sa araw ng Sabat ay napakalinaw. Sabbath is the seventh day of the weekly cycle, or the day we call Saturday. Ayan, ang Sabat po ay ang ikapitong araw ng lingguhang siklo na meron po tayo o ang araw na tinatawag nating Sabado. Many Christians have said, but we worship on Sunday in honor of the resurrection. Pero marami pong nagsasabi na kami ay nangingiling or sumasamba tuwing araw ng linggo bilang pagunita sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Jesus has given us a symbol of the resurrection. Ang ating pong Panginoon na nagbigay ng isang simbolo ng muling pagkabuhay. How do we celebrate the resurrection according to the Bible? Paano po natin ipinagdiriwang ang pagdiriwang ang muling pagkabuhay na ito? Baptism. Ito po ay ang bautismo or binyag. Baptism is the New Testament symbol of the resurrection. Ito po ang simbolo ng bagong tipan ng muling pagkabuhay. Just as Jesus died, was buried, and was resurrected, we do that by doing baptized. Yan, katulad po ng pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbibinyag. Not keeping Sunday, Hindi po ang pagsamba tuwing linggo, but baptism. kundi ang bautismo or ang binyag. We come up from the watery grave to live the new life. Yan, lumilitaw po tayo mula sa tubig para bang libingan upang mabuhay ng bagong buhay. To explain about the baptism is, I want to share with you some Korean friends' baptism ceremony video. At para po ipaliwanag ang tungkol dito sa binyag, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang video kung paano po ang pagbibinyag. Yes, this is the symbol of resurrection. Ito po ang simbolo ng muling pagkabuhay. Baptism. Ito po ay ang bautismo or ang binyag. In over 140 languages of the word for the seventh day of the week is Sabbath. Sa mahigit 140 po ng mga wika sa buong mundo, sa ang salita para sa ikapitong araw ng linggo ay Sabbath. In Spanish, it is Sabado. Sa Spanish po, ito ay Sabado. In Russian, Ukrainian, and Bulgarian, it is Sabota. Sa Russian, Ukrainian, and Bulgarian, it is Sabota. In Arabic, it is As-Sabit. At sa Arabic naman po, ito ay As-Sabit. When you look at the languages, it is very plain. At kapag tinignan niyo po ang lahat ng mga wikang ito, napakalinaw ng katotohanan. The word for the day in English we call Saturday is Sabbath. Ang salitang araw na tinatawag nating Sabado as sa Ingles ay Sabbath. According to such trustworthy sources as the Royal Greenwich Observatory in Greenwich, England, Ayan, ayun po sa ating isa sa pinagkakatiwalaan po nating sources sa internet tulad ng Royal Greenwich Observatory sa Greenwich, England. the weekly cycle has never changed. Ang lingguhang siklo po na ito ay hindi kailanman nabago. Jesus kept the Sabbath, Si Jesus po ay nagpanatili ng araw ng Sabbath. and Peter, James, John, and Paul kept the Sabbath. Sina Pedro, Santiago, Juan at Pablo din po ay nagpanatili ng araw ng Sabbath. Acts chapter 17, verse 1 and 2. Sinasabi po sa mga gawa 17 verses 1 and 2, nang makaraan na sina Pablo at Silas, si Amphipolis at si Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo.
At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila mula sa kasulatan. Paul preached about Christ. Nangaral po si Pablo patungkol kay Kristo. He was the Sabbath. At ang lahat ng ito po'y nangyari sa araw ng Sabat. Acts chapter 13 verse 42 says, Sinasabi po sa mga gawa 13 verse 42, at sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nang sumunod na Sabat, ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. yes, the disciples kept the Sabbath. At ang lahat ng alagad po ng ating Panginoon ay pinanatili ang araw ng Sabat. But somebody says, oh, I thought Christians now we will keep the Lord's Day. Akala ko ang mga Kristiyano ngayon ay dapat sumunod sa araw ng Panginoon. Pastor, I keep the Lord's Day. At Pastor, ako ay sumasamba sa araw ng Panginoon. Okay, let's see what is the Lord's Day. Ayan, sandali lang po mga kapatid. Human beings may try to define the Lord's Day. Ayan, maaring subukan po ng mga tao na alamin or tukuyin kung ano po ang araw ng ating Panginoon. But Jesus knows better. Ngunit mas alam po ng Panginoon kung alin ito. So let's let Jesus define the Lord's Day. Kaya hayaan po natin ang ating Panginoon ang siyang magpaliwanag kung ano po ang araw ng Panginoon. Would you please read the Bible? At narito po ang nakasulat sa aklat ng Mateo 12 verse 8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Marcos 2 verse 28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Lucas 6 verse 5. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Why do you think the Bible includes the same thing 3 times? And bakit po sa tingin ninyo inuulit ng Biblia ang parehong mga bagay ng 3 beses? Because it is important. Dahil ito po ay napakahalagang bagay. And if the Son of Man is the Lord of the Sabbath, then the Sabbath must be the Lord's Day. Ayan, at kung ang anak po ng tao, ang Panginoon ng Sabat, ang Sabat din po ay dapat ang araw ng Panginoon. The Sabbath of the Creator God in Genesis is the Lord's Day of Revelation. Ang Sabat ng Diyos na tagapaglikha sa Genesis ay siyang araw din po ng Panginoon sa aklat ng Pakayan. God does not change. At hindi po ito kailanman nagbago. Here are the last people on earth. Narito po ang mga huling tao sa mundo. Revelation chapter 14 verse 12. Sinasabi po sa aklat ng Apokalipsis 14 verse 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. The Sabbath, Ang Sabat, given at creation, ibinigay noong paglikha, given at Sinai, ibinigay sa Sinai, kept by His people, pinanatili ng kanyang mga tao, kept by Jesus, pinanatili ni Jesucristo, honored by the disciples, iginagalang ng kanyang pong mga alagad, sign of God's power, tanda ng kapangyarihan ng Diyos, will still be kept on the new earth. at patuloy na pananatilihin sa bagong mundo. Amen. Isaiah 66 verse 22 and 23. Sinasabi po dito, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat. Paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. As the Bible says, they will come from north and the south. At gaya po ng sinasabi ng atin ng Biblia, magmumula po sila sa hilaga at timog. They will come from east to the east and the west. Magmumula po sila mula sa silangan at kanluran. They will come from Philippines. Magmumula po sila sa Pilipinas. They will come from Japan. Magmumula sila sa Japan. They will come from Taiwan. Magmumula sila sa Taiwan. They will come from Mongolia and Korea. Sila din po ay magmumula sa Mongolia at Korea. They will come from Africa, the Americas, and from Europe. Meron din po mula sa Africa, Amerika at Europa. Maybe you are thinking, oh, Sabbath truth is new to me.
Marahil po mga kapatid ay iniisip niyo po na bago sa akin ang katotohanan tungkol sa Sabbath. But I know you have only one desire to follow Jesus and do His will. Ngunit alam ko po mga kapatid na isang bagay lamang ang inyo din pong gusto at ito ay ang sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. Even if it's different from popular opinion. Kahit iba po ito sa karaniwang paniniwala. Even if it's different from what conventional religion teaches. Kahit iba po ito sa itinuturo sa mga tradisyonal na relihiyon. Tonight, Ngayong gabi, let your heart desire one thing, Bible truth. hayaan ninyo po ang inyong puso ang siyang maghangad ng isang bagay lamang. Let your heart desire only one thing, Jesus Christ. Hayaan niyo pong inyong puso ay maghangad ng isang bagay ng pagmamahal ni Jesucristo. Tonight, Ngayong gabi, I want to invite you all those who want to follow Jesus' will and the Sabbath Bible truth. ngayong gabi po, inaanyayahan ko kayong lahat sa mga nagnanais na sundan ang kalooban ni Jesus at katotohanan ng Sabbath. I want to invite you all those who want to be baptized as Jesus did. Inaanyayahan ko po ang mga taong may gustong magpabautismo tulad ni Jesus. If you want to be baptized this coming Sabbath day, Kung nais niyo pong magpabautismo or magpabinyag ngayong darating na Sabado and live a holy life in Jesus Christ, at mamuhay ng banal kasama si Kristo, please raise your hand with courage. maaari niyo po bang itaas ang inyong mga kamay Don't be ng shy. may tapang? Be brave. Thank you very much. Hold your hands. And if you want to be baptized next week's Sabbath and live a holy life in Jesus, please raise your hands also. At kung nais niyo din po magpabautismo sa darating na araw ng Sabado at mamuhay ng banal sa Panginoong Jesus, itaas din po ninyo ang inyong pong mga kamay. And those who want to be baptized sometimes this year, please raise your hand. At sa mga nagnanais din pong magpabautismo at tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas, maaari po bang inyo din pong itaas ang inyong mga kamay? Thank you very much. Maraming salamat po. Now I want to invite you all in front of here. Ayan, maaari po ba ang lahat ng nagtaas po ng kanilang mga kamay na tatanggap sa ating pong Panginoong Jesus ay pumunta po dito sa unahan. Those who raise your hands, come forward, and let's say prayer together. Sa lahat po ng nagtaas ng kanilang pong mga kamay na tanggapin ang ating Panginoong Jesus, maaari po bang kayo ay lumapit dito sa harapan. Welcome. Amen. Thank you for your precious decision. At maraming salamat sa pagdidesisyon nyo ng isang napakahalagang desisyon nito. Tonight, Ngayong gabi, our Jesus will be happier than anyone else. ang ating Panginoong Jesus ang pinakamasaya. Okay, now let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear loving Lord, Dakilang Diyos. thank you for helping us understand the truth about the Sabbath Amen. written in the Bible today. Salamat po Panginoon sa pagtulong sa amin na maunawaan namin ang katotohanan tungkol sa araw ng Sabat na nakasulat sa banal na kasulatan. Lord, we really want to live according to Jesus' will. Amen. Panginoon, nais po namin mamuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. We want to live by the truth in the Bible. Nais po namin mamuhay ng katotohanan sa Biblia. We want to follow the sanctified and holy way of God. Nais po naming sundin ang banal at pinagpala mong mga daan. Lord, please accept the friends who have learned the truth about the Sabbath tonight and have come closer to you. Amen. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga kaibigang ito na natutunan ang katotohanan tungkol sa Sabat at ngayon tinatanggap kayo ng buong puso. Please accept the friends who have decided to follow Jesus and be baptized. Tanggapin niyo po sila ng mga nagpasya na sumunod kay Jesus at sa pamamagitan po ng bautismo. Bless their lives and lead them to salvation, to the eternal life. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay at gabayan sila patungo sa kaligtasan. In Jesus' name, amen. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.